what is love. Hello everybody! From my home to yours, God bless you! Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang ating pong devotion na may pamagat, Ano ang Pag-ibig? Dahil ang pag-ibig ay dapat maging sentro ng ating buhay, mahalagang maunawaan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Una, sinasabi ng Biblia na love is a command. Ang pag-ibig ay isang bagay na iniuutos. Inutos ng Diyos na magmahalan tayo. Sabi, love means doing what God has commanded us. Yan po'y mula sa 2 John chapter 1 verse 6 ng New Living Translation. Dahil inutos ng Diyos na magmahalan tayo, binibigyan din niya tayo ng kakayahan at lakas upang gawin ito. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay hindi isang damdamin. Dahil hindi natin palaging makokontrol ang ating nararamdaman. Isipin mong may batang umiiyak at sasabihin mo, inuutusan kita, maging masaya ka. Hindi ito uubra ng wala tayong ganap na kontrol sa ating emosyon. Ngunit dahil inutos ng Diyos na magmahalan tayo, ibig sabihin ay kaya nating umibig. Ang pangalawa, sinasabi ng Biblia na love is a choice. Ang pag-ibig ay isang pagpipili. Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 1, Go after a life of love as if your life depended on it, because it does. Yan po'y mula sa 1 Corinthians 14 verse 1 ng The Message Paraphrase. Kapag sinabing go after sa isang bagay, ibig sabihin ay pinipili mo ito. Ang pag-ibig ay isang pagpipili. Ikaw ang nagdedesisyon kung mamahalin mo ang isang tao o hindi. Maraming tao ang nagpapaliwanag ng kanilang paghihiwalay sa pagsabing wala na akong pag-ibig sa aking asawa. Na para bang wala silang kontrol dito? Ngunit ang pagpapakita ng pag-ibig kahit hindi mo ito nararamdaman ay mas mataas na antas ng pagmamahal kaysa sa pagmamahal na kusang nadarama. Madaling magmahal kapag maayos ang lahat. Ngunit ang tunay na pagsubok ng pag-ibig ay sa panahon ng pagsubok. Maari mong piliin mahalin ang iba tulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kahit hindi mo ito nararamdaman, maari mong ibigay sa iba ang kanilang pangangailangan, hindi lang ang sa tingin mong nararapat para sa kanila. At ang pangatlo, sinasabi sa Biblia na love is a conduct. Ang pag-ibig ay isang pagkilos. Ang pag-ibig ay isang bagay na ginagawa. Sabi sa Biblia, let us stop just saying we love people. Let us really love them and show it by our action. 1 John 3:18 ng The Living Bible. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal. Ngunit madalas, masyado tayong abala upang samantalahin ang mga ito. Ilang beses mo nang naisip, kailangan kong tawagan siya. Kailangan kong i-encourage ang katrabaho ko. Kailangan kong tulungan ang kapitbahay ko. Pero hindi mo nagagawa dahil may iba kang inaatupag. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagsasamantala sa mga pagkakataon makapaglingkod sa iba. At ang panghuli, pang-apat, sinasabi sa Biblia na love is a commitment. Ang pag-ibig ay isang pagtatalaga. Sabi sa Bible, God is love.
If we keep on loving others, we will stay one in our hearts with God, and He will stay one with us. 1 John 4:16 ng Contemporary English Version. Malaki ang epekto ng ating relasyon sa Diyos sa ating relasyon sa ibang tao. Kung ipapangako mong patuloy na mamahalin ang iba, mananatili kang kaisa ng Diyos at siya'y mananatili sa iyo dahil ang Diyos ay pag-ibig. Think about this, my friend. Love is a command, a choice, a conduct, and a commitment. Which of those attributes do you need to apply to one of your relationships today? Sabi sa Bible, ang pag-ibig ay isang utos, isang pagpipili, isang pagkilos, at isang pagtatalaga. Alin kaya sa mga katangiang ito ang kailangan mong ipatupad sa isa sa iyong mga relasyon ngayon? Just think about that. At pangalawa, what does it mean to be one in our hearts with God? As 1 John 4:16 says, ano ang ibig sabihin na pagiging isa sa ating puso sa Diyos? Ayon sa 1 John 4:16. At ang panghuli, think about this. Love is not a feeling. It is a command. How can this truth encourage you when you are trying to love a difficult person? Ang pag-ibig ay hindi isang damdamin. Isa itong inuutos. Paano ka matutulungan ng katotohanan ito sa pagmamahal sa mga taong mahirap mahalin? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend! At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.